Kilala ang Pilipinas na kabilang sa mga bansang mababa ang antas ng edukasyon. Ayon sa Global Education Futures Readiness Index, ang Pilipinas ay nasa ika-74 na pwesto sa 177 na bansa sa buong mundo. Nagpapatunay ito na mula sa mga pribado hanggang sa publikong paaralan ay laganap ang hirap ng mga estudyante sa pagkamit ng maganda at kalidad na edukasyon. Subalit higit sa lahat ng mag-aaral na nahihirapan ay ang mga may kapansanan. Sinasabing humigit kumulang 2.5 milyong Pilipino ang kabilang sa kategoryang PWD o Person with Disabilities. Karamihan sa mga ito ay mag-aaral ng samut-saring paaralan sa Pilipinas. Tulad na lamang ng isang mag-aaral sa Kingfisher School of Business and Finance na si Erich, isang residente ng Lingayen na kasalukuyan ay isang sophomore sa nasabing paaralan at kumakaharap sa hamon na ibinigay ng buhay. Sa murang edad ay tanaw na ni Erich ang kaibahan nito sa ibang mga mag-aaral ng parehong gulang. Madalas din ay napagdidiskitehan siya o nakatatanggap ng samut-saring mensahe at komento mula sa kapwa-tao. Isa si Erich sa mga estudyanteng nakararanas ng ibang trato mula sa iba't ibang tao dahil sa angkin nitong kapansanan. Hi po ate. Hello. Kamusta naman po ang buhay ng isang college student dito sa Kingfisher? Okay lang naman pero mahirap. Siyempre, knowing Kingfisher, mahirap talaga lahat ng mga ginagawa. Mahirap talaga. So far naman po, sa pagstay niyo po rito, ano ang pinakatumatak sa inyo? Tumatak sa akin. Ano ba? Parang wala, ano naman, siguro yung hirap dito is parang magiging worth it din pagdating sa dulo. And, ayun lang. Sige po. Bukod po sa mga nasabi ninyo, kamusta naman po ang relationship niyo sa mga classmates niyo tsaka sa mga kapwa schoolmates niyo po? Okay naman, madami ding friends. Minsan nagkakayayaan din lumabas, gano'n. Pero okay lang lahat. Para sa inyo po, ano ang pinaka-challenging na mga karanasan po ninyo sa pag-aaral sa Kingfisher? Siyempre unang-una nandun yung 'pag nagco-commute, bababa ka diyan sa harap ng Kingfisher, ta's dito yung building sa main building, malayo pa yung lalakarin. Ayun talaga yung pinaka-challenging ta's lalo na 'pag napunta kayo sa 4th floor, 3rd floor, gano'n, mahirap na din siya, nakakapagod lalo na sa kalagayan ko. Sige po. Pero ano naman po ate, kinakaya naman po sa araw-araw. Kakayanin. Kakayanin. Mula sa kanilang munting tahanan hanggang sa malawak na paaralan ay daladala ni Erich ang pangaral na sa kabila ng mga kahirapan at pasan-pasan na suliranin ay tuloy ang laban. Pagkus ang tunay na kalakasan ay tanaw sa mga kahinaan na tinatanggap at hinaharap. Sa mga panahong ito, hindi alintana ni Erich ang anumang ibabato ng buhay sa kanya marahil pinatibay na siya ng panahon at pagmamahal. Ate, kung pwede po matanong, ano pong kapansanan niyo ate? Wala naman siyang tawag sa kapansanan kasi hindi ko din talaga alam kasi 4 years old pa yon nung nangyari. Hindi kasi siya inborn. So, Ay, hindi po siya. parang naapektuhan lang, normal talaga ako nung magmula pinanganak, pero naapektuhan lang siya nung nakainom ako ng lason. Parang kumalat daw siya sa buong. Pero nung ano po, nung nangyari po yun, lumala po ba siya or tuloy-tuloy po ba siya or pare-pareho lang naman? Yung pagkainom ko ng lason, malala kasi siya as in nag 50-50 na ako talaga. Hindi tas nagulat na lang din kami, parang hirap ako maglakad. Noong una nga hindi talaga ako nakakalakad tas nag-therapy lang, tas hanggang ganito na yung talagang kinalabasan niya. Ganun. Pero ngayon naman po ate na sanay naman na po kayo sa ano niyo, sa Oo, pamumuhay sanay naman niyo. ako. Minsan nga, gusto ako ihatid ng mga parents ko, pero gusto ko na ako para sanay ako sa lahat ng mga ginagawa ng mga normal na gano'n. Parang independent po ba? Parang Oo, ganun. ayoko kasi ng parang binibaby ako. Apo. At sa pang-araw-araw niyo pong pamumuhay, ano naman po ang mga karanasan niyo na na-encounter niyo? Pagpalagay po natin yung kapansanan niyo. Yun nga, yung pag may kapansanan, kapag nakikita ka ng ibang tao na hindi nila alam, yung nakukutsa ka, tapos pinagtatawanan ka ng ibang tao, ayun yung pinakamahirap na nararanasan ko talaga. So ano po, parang sa society din po mismo, no? Opo. Sa pag-aaral naman po, okay naman po kayo? Okay naman. Okay Pero, naman. syempre may mga hamon, financially, physically, gano'n. Sige po.
Ano naman po yung mga reaksyon or nararamdaman niyo 'pag ano nga po, yun nga po 'pag nakukutya kayo or may mga masamang pagtingin sa inyo? Ano, siyempre nandun na yung nasasaktan, masakit. Parang minsan nga dinidibdib ko talaga siya, inaalala ko siya palagi, gano'n. Pero ano ate, para sa inyo, paano niyo po ba siya dine-deal with? Parang pagkatapos po ba, 'pag dinadamdam niyo po ba siya parang nagkakaroon talaga siya ng marka sa inyo or may ginagawa po ba kayo para malagpasan siya? Ano lang, parang 'pag narinig ko sa isang tenga ko, lalabas ko lang din sa isang tenga para mawala na siya. Kasi 'pag talagang tinatak mo siya sa puso't isip mo, ikaw lang din yung mada-down kasi minsan maiiyak ka din, gano'n. Sa simpleng pagpasok pa lamang ay makikita na ang hirap na danas ni Erich sa pagpunta sa paaralan. Dahil sa kanyang karamdaman ay madalas siyang makatanggap ng mga tingin mula sa mga taong nakakasalamuhan niya sa pang-araw-araw. Ano-ano naman po ate ang mga struggles nyo sa bahay dito po sa school maliban nga po dun sa mga may mga masamang nakakatingin sa inyo, mga ganun po. Ano po ba yung mga parang struggles nyo dito po mismo sa mga lugar na po ito? Sa bahay naman yung struggles ko lang yun, siyempre 'pag minsan gusto mong tumulong sa mga gawaing bahay, madami kang hindi nagagawa kasi nga dahil sa kalagayan ko mahirap din kumilos. Minsan talagang sinasabihan na lang ako na diyan ka na lang kasi para hindi ka na delikado dahil sa paglalakad ko. Sige po ate. Ate dahil nga po ano, yun nga po nahirapan po kayo maglakad, ano po madalas sinasakyan niyo pag pupunta kayo sa Kingfisher? Usually talaga yung minibus. Kasi Minibus ayun po. yung parang pinakamadali na lang akong bumaba kaysa sa mga ibang sasakyan. Sige po. Ano naman po, hindi po ba kayo nahirapan po ba kayo or sa ano, kunwari po sa pagsakay po or sa pagbaba or yun nga po, dahil nga po minsan siksikan tayo sa bus. Oo, ayun, mahirap din siya lalo na 'pag standing na, no choice, tas mga minsan hindi sila nagpapaupo, minsan gano'n kasi hindi din nila alam yung mga yung sitwasyon. Mahirap talaga. Ate, sa classroom basis, Kailangan ano mong po yung tumayo mga ng matagal challenges lalo mo? na Kasi sa di ba, Lingayen pa ako. nahirapan nga po kayo maglakad. Ayun, po, ang layo ng biyahe Paano po yun niyo kasi ate. ubong building po kayo ate. Mga di ba? gano'ng So, katagal malayo biyahe pa niyo po minsan kayo ate? mula sa Pag gate ganun. papunta sa classroom. Ano, 30 minutes to 1 hour, ano po, depende sa pa kung classroom may basis. traffic naman yung paglalakad nga kasi nga malayo. Okay na? Tapos yun sabi ko din kanina na pag fourth floor ka, ganun, third floor, mahirap na akyatin, nakakapagod. Ayun talaga yung pinaka-challenging na para sa akin. Ubong building po kayo ate, di ba? So, Pag ganun po ate, minsan po ba may tumutulong naman po sa inyo? Minsan, may tumutulong, minsan nga nagugulat na lang ako pag naglalakad ako dyan, lalo na pag paakyat, bigla na lang may umaalalay, ganun. Kasi may mga ano naman po, may mga friends naman po. Opo. Pagdating naman po ate sa mga negative comments, na lalo na evident yun ngayon kasi 'di ba marami tayong yung mga bullying, ganun. Lalo na po sa inyong mga persons with disabilities, paano niyo po ito hinaharap? Ano, yung naharap ko yun, kasi pag mga nakakarinig na ako ng mga nangkukutya sa akin, parang hindi ko na lang din pinapansin. Minsan nga mas pinagtatanggol pa ako ng mga kaibigan ko kaysa sa akin kasi ako talaga dinededma ko na lang. So hindi ano po, pero minsan po ba sinasagot niyo po ba sila or hinahayaan niyo na lang talaga? Hindi talaga ako sumasagot. Talaga hinahayaan ko lang sila. Parang ano lang, dead sa bashers. Oo. Pag sa ano naman po. Pag ano naman po ate, ano po pero sa personal po syempre naririnig natin to mga to, dinededma natin, pero para sa inyo ano po ba yung nafi-feel niyo pag naririnig niyo to? Syempre, pag may mga mapanghusgang tao, ganun. Parang ano lang, Masakit dead sa talaga bashers. siya. Masakit siya pag, lalo na pag mag-isa ko na lang, tapos iniisip ko yung mga sinasabi nila sa akin. Minsan, mahihiya na lang ako, minsan hindi talaga ako lumalabas ng bahay kasi natatakot ako na pagtawanan. Nafe-feel nyo pag naririnig nyo to, syempre. Pero yun nga po ate, pag ano, Tao, ganun. minsan ano na lang po, parang hindi na po natin dinidibdib. Parang maano na lang po, parang lampasan na lang po. Parang isang araw lang, tapos wala na, dead mo na lang ulit. Tapos, pag pumapasok po kayo ate, nangangailangan din po ba kayo ng tulong minsan? Pag, kumari sa simpleng paglalakad nyo lang po, kumari dito po pag naglalakad lang po kayo dito po sa may good yard, gano'n. Minsan po ba kailangan nyo pa po ng tulong? Minsan, kailangan din talaga pag, hirap. Tapos minsan, pag yung sumasakit yung pa ako, gano'n.
Pag pumapasok po kayo ate, Dahil po sa mga physical at social na kahirapan nyo, lalo na sa pag-aaral, nagkakaroon po ba ng time na nagkakaproblema kayo sa self-esteem o kaya nagkakaroon kayo ng anxiety dahil nga po yun nga po sa mga nakakaharap ninyo po araw-araw? Oo, minsan talaga dadating din yan sa point na ma-anxiety ka din dahil sa mga dahil po naririnig mo sa mga paligid. physical at social na kahirapan nyo, lalo na sa pag-aaral, nagkakaroon po ba ng time na nagkakaproblema kayo? Paano niyo po nalalagpasan itong mga ito? Ganun lang din po, parang pinalampas nyo lang din po, parang Nakakaharap nafe-feel nyo tapos wala na lang din po or minsan talaga masakit siya. Oo, minsan masakit talaga siya pero kailangan mo kasing umusad para hindi ka lang pwede magstay doon sa malungkot ka. Hindi talaga siya pwedeng i-stay mo lang siya sa'yo kasi hindi ka din talaga makakausad sa sitwasyon na yun. So, bali po ate, parang tanggapin lang natin siya pero wag tayong papapekto doon. Ganun. Pero kailangan mo kasi umusad. Liza, Hindi ka lang pwede magstay dun sa malungkot ka. Hindi talaga siya pwedeng i-stay mo lang siya sa'yo kasi hindi ka din talaga makakausad sa sitwasyon na yun. So, bali po ate, parang tanggapin lang natin siya pero huwag tayong papapekto doon. Liza! po sa school, maliban na po dun sa mga may mga masamang nakakatingin sa inyo, mga parang struggles so dito po mismo sa mga lugar ninyo. Sa bahay naman yung struggles ko. Siyempre pag minsan gusto mong tumulong sa mga gawaing bahay, madami kang hindi nagagawa kasi nga dahil sa kalagayan ko, mahirap din ko dito. Minsan talaga sinasabihan na lang ako na dyan ka na lang kasi para hindi ka na madisgrasya kasi nga delikado dahil sa paglalakad. Ate, dahil nga po, yun nga po, nahihirapan po kayo maglakad, ano po madalas sinasakyan niyo pag pupunta kayo sa Kingfisher? Usually talaga yung minibus. Kasi ayun yung parang pinakamadali na lang akong bumaba kaysa sa mga ibang sasakyan. Ano naman po, hindi po ba kayo nahihirapan po ba kayo? Or sa kumari po, sa pagsakay po or sa pagbaba? Or, yun nga po, dahil nga po minsan siksikan tayo sa bus. Oo, ayun, mahirap din siya lalo na pag standing na, no choice. Tapos minsan hindi sila nagpapaupo. Minsan ganun kasi hindi din nila alam yung mga sitwasyon. Mahirap talaga kasi kailangan mong tumayo ng matagal lalo na sa Lingayen pa ako. Ayun, look, ang layo ng biyahe nyo ate, no? Mga gano'ng katagal biyahe nyo minsan ate? Ganun. 30 minutes to 1 hour depende pa kung ito. Okay na? So ate, ano po ba? Marami na rin po kayong mga schools na napuntahan. Marami na din. Saan po yung previous school niyo ate bago kayo napunta ng Kingfisher? Sa PHS, Ay. Pangasinan National High Ay, sa Lingayen po dun sa kayo nag-aaral. Sa mga schools po na napuntahan niyo ate, may mga policies po ba sila laban po sa mga bullying, ganun? for sure, kasi never pa din naman ako nakapag-support sa Pero sa tingin niyo naman po ba naging effective yung mga naitatag na inclusivity na policies para sa mga tulad yung PWD students? Siguro oo naman kasi minsan pag parang napaparusahan din sila, parang nag-story sila lang sila sa akin na yun. Ay may May mga action din naman. action din naman po sila. Lagyan muna po ang mga policies laban sa mga yung mga protection po, legal protection po sa mga PWD students. At para po sa inyo sa tingin niyo sa mga schools ngayon, naghanap na po yung mga policies na nakatulong sa inyong maligtas ng mga students. Siguro na. Kasi marami din naman. Pero actually, dito po sa Kingfisher, particularly, hindi naman po nai-include yung mga PWD students, pa hindi naman po kayo na-exclude sa mga school works, ganun. Or may mga, para po ba sa inyo, may mga times na na-exclude pa rin po kayo? Pag kumari po may mga, mga performances po ba kayo, minsan po ba, iba ang hindi mag-interest sa mga performance sa or para kayo? Ayun talaga yung mga more on physical. Kasi hindi lang dito sa akin, talaga more on written.
task na lang po na align po dun sa mga pinagagawa sa inyo. Sige lang, mag-text lang naman. Mag-aral ka naman, Josie! Ano lang kaya ate, parang nung mag-book kayo tapos tingin kayo sa harap ng mga ganun 3 seconds, yun ang tapos kayo. Ganyan na kaya. For like about ilang ano na. Mag-usap ka dyan sa'yo, tapos yan na. Yan, sige mag-usap ka dyan. Joseph, tumitingin ka naman sa harap na ganyan ka eh. O yan. Di ka hindi nakita dito sa camera. Yan. Sige. Katatapos lang po ng klase niya ate. So, kamusta naman pong ngayong araw ate? Okay naman po kayo? Okay naman. Mga ilang oras po kayo rito sa school kadalasan? Ngayong second sem namin bali 3 to 4 hours lang. 3 to 4 hours po kayo. Sa pagpauwi naman po ate, ano po, dahil nga po 3 to 4 hours kayo, minsan po ba may pinupuntahan pa po kayo? Pumapasyal po kayo kasama mga kaibigan? Pag medyo maaga umuwi, pero pag medyo gabi na hindi na talaga. Hindi na po. So ngayon po, wala na kayong gagawin. Uwi na po kayo. Oh. So ano po, ngayon, ano pong madalas yung sakyan pa uwi? Pag panitong oras na po. Pag minsan minibus, pero kung ano talagang pinaka-available na lang ngayon kasi pag ganitong oras na sobrang hirap na sumakay. Sige po. Pag mga ganitong oras, ano na po mga madalas nyo nalang masakyan? Minibus or yung jeep. Ay mga jeep po. Sa panahon po ba ngayon, ate, sa tingin niyo sa mga schools, laganap na malaki ang mga policies laban sa mga yung protection po, legal protection sa mga legal protection. Na para po sa tingin sa mga schools ngayon, laganap na po yung mga policies na nakatulong sa inyo yung So, ate, pag ganitong biyahe po, gano'n po katagal yung biyahe? Ang pagkaganto oras naman naman na ng traffic, mga 30 minutes. Mga 30 minutes po. So, pag ganito po, magkano po ang pamasahe niyo sa araw-araw? Kasi galing ngayon po kayo. Pag back and forth, 100. Pero ano na po yun? 2 ways na po yun. Ano na natin? Ano tayo? Balik tayo dun sa setting natin sa warranty po pag bumabiyahe kayo. Ano pong para sa inyo, ano yung masasabi nyo sa mga tao? Ano po, yung mapanghusga sa mga tao may disability katulad ng wari sa mga ganito pagdating sa mga bus, minsan di kayo pinapaupo kahit naman dapat nauunang mo yung mga may disabilities. siguro dapat i-consider nila yung mga may disabilities, mga may priority needs para kasi mahirap din sa mga sitwasyon. Para sa inyo po ba, ano,
iba ang binibigyan sa inyo sa mga kapwa ng estudyante or pare-pareho naman po kayo? So ate, ano po ba? Marami na rin po kayong mga schools na napuntahan. Marami na din. Saan po yung previous school niyo ate bago kayo napunta ng Kingfisher? Sa PHS, Ay. Pakistan National. Ay, sa Lingayen po dun sa kayo nag-aaral. Sa mga schools po na napuntahan niyo ate, may mga policies po ba sila laban po sa mga bullying, ganun? Hindi ako sure kasi never pa din naman ako nakapag-sumbong about sa bullying. Pero sa tingin niyo naman po ba naging effective yung mga naitatag na inclusivity na policies para sa mga tulad yung PWD students? Siguro oo naman kasi minsan pag parang napaparusahan din sila, parang sorry sila naman sila sa akin na yun. Ay, may May mga action din naman. action din naman po sila ate. Sa panahon po ba ngayon ate, sa tingin niyo sa mga schools, laganang na po ang mga policies laban sa mga yung mga protection po, na legal protection po sa yung mga PWD students? At para po sa inyo ate, sa tingin niyo sa mga schools ngayon, laganap na po yung mga policies na nakatulong sa inyong malikot ng mga PWD students? Siguro na. Kasi marami din naman. Pero ate, dito po sa Kingfisher, particularly, hindi naman po nag-include yung mga PWD students, pa hindi naman po kayo na-exclude sa mga schoolworks, ganun. Or may mga, para po ba sa inyo, may mga times na na-exclude pa rin po kayo? Pag bumari po may mga, mga performance tasks po ba kayo, minsan po ba, iba ang binibigay sa inyo sa mga kapwa na estudyante, or pare-pareho naman po kayo? Ano na sa PE namin kasi ayun talaga yung mga more on physical. Hindi na nila sa ako ginagawa, more on legal. So, parang ano na lang po, in consideration nga po dun sa kapansanan nyo, parang binibigyan po kayo ng mga special na task na lang po na align po dun sa mga pinapagawa sa dito. Papasok ka ba? Ha? Pagod na si ate. Napagod si ate. Di ako kailangan ko. Ay, pwede mo mag-usap po kayo. Paragas. Tapos unti-unti natin itataas mga haba. Hindi ko mapisil. Hindi ganyan na. Tangina. Hindi nakikita pre. Paragas. Awas na. Joseph! Ah! Bye-bye. May malibaba namin.